from the President's budget yan, ha? Ladies and gentlemen, 30 billion ang allocable ni Sandro at ng pinsan niyang si Martin Romualdez. Ha? Allocable, BBM. Sa kanila yan. Ibig sabihin, naka-allocate sa kanilang distrito yan. Ganyang kalaki. Saan galing? Saan galing? Sa Senado ba? Hindi. Saan galing? Sa Office of the President mismo. Tapos sasabihin nilang, walang kinalaman si Marcos. Gago! Ang linaw pa sa mas malinaw. Ayo. ICI. Malinaw pa sa mas malinaw yan. Tapos sasabihin nyo, there is no direct link to the President. At the same time, walang direct link din kay Romualdez kaya hindi pa nakakasuhan. Gago! Ano ba? Bobo ba kayo dyan sa ICI o talagang bobo lang kayo? Ayan na eh. Nagigets ninyo? Ito yung ito yung mga diversion nila eh. Yung mismong mga merong corruption issue sa Kamara, sila pa yung bumoto na isuspend si Barsaga. Di ba? Kita nyo kung gaano ka walang yaho itong administrasyon ni Marcos. Oo, administrasyon ni Marcos ito. Administrasyon, wag na kahit paikot-ikot sila na independent ang Kamara, hindi totoo yan. Administrasyon ni Marcos yan. Kahit anong pangda-divert ng administrasyon na to sa mga issue, lalabas at lalabas ang katotohanan. Dito sa ating mga politikong atat na atat sa pera. Dahil sa mga greedy na mga ating mga kababayan. Naku po. Hindi ho lahat pero makaramihan lang sa kanila. Alam mo naman mga politiko, hindi sapat sa kanila isang asawa. Laging may bet ka, so kailangan nila mag-provide para sa mga bet ka nila. Ayan na, salaga, pumuputok na ang problema sa bayan dahil sa inyong mga politikong greedy. Ika nga, greedy ho sa pera, greedy sa kapangyarihan. Ano ba ang English ng greedy? Ano ba ang Tagalog ng greedy? Lulong. Hindi, banat ba? Iba naman. Hindi, pero yun ang gusto kong itawag doon lulong. Kasi maraming kahulugan ang ibig sabihin ng lulong Lulong sa, alam nyo na. Sabi nga ni Senator Amy, lulong sa droga. Ano pa? Lulong sa kapangyarihan, yan. Lulong sa pera, yan. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, perfect yun Pero bago yan, syempre ladies and gentlemen, wag kakalimutan po ang Panoche Buena ni Banat Bayon. Kung si Marcos ay merong 500 na Noche Buena, yan ay sapat na daw sa inyo, sabi niya. Ng kanyang mga batang kajaming. Ako na lang magbibigay ng 500 na Noche Buena. Yon. Sa unang tatlong makakasagot, yon, ng ating katanungan. Unya. Relax lang, Atabs. Relax lang. Maya-maya natin yan tatanong tayo at malupit yung tanong natin na kailangan mahulaan ninyo. Yung iba, ang galing pero yung iba, naku, kung ano-ano sinasagot ba. Kaya dapat makikinig kayo. Talagang pakikinggan ninyo. Wag lang yung basta nyo ilalapag habang kayo ay tumatae, kaya umiihi, o di kaya kasi ganun may mga kababayan tayo sabi, Banat ba, ikaw ang pampatae ko. Antindi. Pero meron naman nagsasabi, Banat ba, ikaw ang aking pampatulog. Yan. O di kaya naman Banat ba, ikaw ang aming panggising sa umaga. Yan. Ilagay nyo nga dyan sa baba, i-comment nyo nga kung para saan si Banat Bay. Habang kami ay wag na tituloy.
Si Banat ba yung pinapanggingan? Naku po, delicate yan pagka ganun ang ginagawa ninyo. Baka mamaya yung jowa ninyo, baka yung jowa ninyo, hindi na kayong kagustuhan. Naku po, patay tayo dyan, ha? Kaya kailangan easy lang, easy, ha? Anyway, eto na nga, pag-usapan na ho natin na mainit na issue kasi isa sa pinakamainit na issue, mga kababayan, yung sinabi na eto daw si Sandro Marcos. Naku po, may pinakamaraming insertion, grabe. Bata pa lang, buwakan ng ina na kagad, ano? Grabe, bata pa lang talagang mana sa lulot sa tatay. Pambihirang buhay, ereo. Delicate siyang ganyan. Bata. Anong bata? Atabs, yun. Delikado yung mga ganyan mong galawan. Bata ka pa lang, pero sira na kagad ang political career mo. Delicate yan. Nako, eto nga, iyan ang lumalabas sa balita ngayon. Alam mo, nakakapagtaka lang ha, nung si Saldico ang nagsalita dyan. Di ba? Naalala ninyo? Yung mga pink tae, yung mga kakampuet, at saka yung mga NPA na makakaliwa, medyo duda kay Saldico. Di ba? Na sinasabi niya na etong si Sandro ay may sariling insertion. Nagduda sila dun eh. Parang, naku, hindi kami papayag dyan. Anything that would implicate Marcos, itong mga kakampuet at saka itong mga NPA na makakaliwa, ayaw nila nung kasi nga, dahil nga ayaw nila si VP Sara Duterte. Labo nila, no? Ang gulo nilang kausap, no? Pero iyan na ngayon na lumalabas sa balita. Naku, patay. Ang bagong pangalan ng pork barrel. Tandaan ninyo, di ba? Sabi ng Supreme Court, ang pork barrel ay illegal. Tapos pinalitan nila na kung ano-anong pangalan, DAP, PDAP, insertion, ngayon allocation na, grabe. Ready sa lifestyle check. Pero hindi ready sa hair follicle test. Alam niyo kung bakit? Hindi, para lamang po sa kaalaman ninyo. Kasi yung lifestyle check, madali naman itago ang pera eh. Madaling itago ang kayamanan, susanay na sila dyan eh. Nakaalala ninyo? Alam na nila, kasabi nga nila, yung mga nagloko daw na mga kalalakihan, kung dati nahuli nyo yung mga boyfriend ninyo, tapos biglang nagbago ko, no? Ang sabi nila, hindi nagbago yan. Gumaling lang yan magtago. Alam mo, ganun din ang nakikita ko dito eh. Ganon din ang nakikita ko dito. Magaling lang sila magtago. Kayang-kaya na nila itago yan kasi nangyari na nga sa kanila yan, di ba? Nangyari na yan eh. So magaling na sila ngayon magtago. Alam na nila kung anong next step, kung anong gagawin para hindi ma-sequester yung kanilang mga kayamanan. Na tulad nung nangyari nung after the Marcos Sr. incident, di ba? So, ang tanong, kung ready pala sila dyan, bakit di sila ready sa hair follicle test? Kasi nga, yun, hindi matatago. Yun. Nasa DNA na yun, di na mawawala yun. Kaya nga, ewan ko. I mean, kung eto kasi, sinasabi nila, we will not, hindi kami papatol dyan sa ganyang klaseng mga hamon, di ba? Bakit etong lifestyle check, payag kayo sa hamon na to? Pero doon sa drug test, di kayo payag. Di ba? Be consistent. Kung sinasabi nyo hindi kayo papatol sa mga nag-aakusa sa inyo, be consistent. Bakit dito okay lang kayo? Alam na this, di ba? Alam na this. Ito muna tayo, ha? So, ito ang may matinding, itong sinasabi dito na allocation, di ba? Grabe. Ayan, kita nyo yan, yung allocation na yan. Nababasa nyo ba yan? Ako hindi. Ako, babasahin natin yan, ha? Ayan. 15.8 billion. Yan yung allocation. Ang lupit, yan ang total. Alam mo, mga kababayan, hindi hubiro. Baka kasi, alam mo, eto, marami sa ating mga kababayan, hindi na ho nila malubos maisip kung gaano kalaki yung billion.
Sabi nga nila, yung mga nakaraan, naalala nyo yung kila Napoles, magkano lang yung pinag-uusapan doon, nalalaglag na tayo sa upuan noong time na yun. How much more yung ngayon? Times 5, times 10 ang ninanakaw. At ito, mga individual pa lang po ito, hindi pa totality ito ha. Hindi pa total. Individual pa lang po yan sinasabi ng na di umano ay na ibigay o allocate sa kanila, sa distrito nila at ewan natin kung naipagawa o hindi. Basta ang sinasabi, napakalinaw ho dyan, yung allocation ay pork barrel at ito nga ang nangyayari ay pinakamalaking pork o allocation ay itong si Sandro Marcos. Kung kinulong natin yung mga involved doon kay Napoles, bakit dito hindi natin kayang ikulong? Kung yung kay Napoles kasi pinakulong yung mga kaaway lang, kalaban lang. Dito, sa tingin nyo, pakukulong ng presidente yung anak niya sa allocation? Kayo na mag-isip. Di ba? Kayo na mag-isip. Etong 14 million na foreign trips, yan diniscuss na natin kahapon. At syempre, alam mo naman, ang sagot ng napakagaling na opisyal ng bansang Pilipinas, tatawanan ka lang yan. Ito, pakinggan nyo muna ito kasi ito din yung tinawag naman silang pork barrel king. Pork barrel king, grabe. Tingnan mo, itsura pa lang, parang kakanta na ng pyramid. Ba't ganyan itsura niya, no? Sorry hindi ko naman nilalait Walang kasamang panlait to Nagsasabi lang ako ng naoobserbahan ko. Pero itsura niya, itsura ng mga tomboy, no? Na may NMAX. Diba? Ganyan na itsura ng mga yun Sorry walang panlalait doon. Okay? Inaano ko lang kasi baka mamaya, tomboy pala to, hindi natin alam. Ako nagtatanong lang That is just a question. I'm not insinuating anything. I'm not insulting him. Para lang tama yung ko. Baka mamaya kasi tama lang yung ko, yung bagang pag-address ko sa kanya, 'di ba? Kasi baka magalit 'yan pag tinawag kong boy o 'di ba? Hindi natin alam. Kaya nga ako nagtatanong lang pareho ba tayo ng obserbasyon? Tatanong ko lang yung mga audience natin na nanonood. Pareho ba tayo ng obserbasyon na parang mukhang tomboy si Sandro? Ako nagtatanong lang Eto tanong lang. Seryosong tanong ito Seryoso ito. Kasi baka mamaya may mali lang sa pananaw ko pagtingin ko. Diba? Alam naman po ng Pangulo. Nako, ayun na naman siya. Kasalanan ni Duterte kung bakit malaking allocation nila. Sigurado tayo dyan, kasalanan ni Duterte yan. Alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. Nagsimula ang pag-usbong ng allocables noong 2023 sa ilalim ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa pamamagitan ng tinatawag na BBM Parametric Formula o Baseline, Balanced, and Managed Formula. Grabe, no? Ang tawag pa nila doon, sa ganong klaseng sistema, eto, nakita nyo yan? Grabe, no? Ayan, no? Ang tawag pa nila dyan, yung, ano ba yan? Ulitin natin, yung allocation budget calling for DPW8, baseline, balance, manage. BBM. Talaga, tangin na. Yan ang tinatawag na kapalan na lang talaga ng muka. Proud pa. Ganun Ayan Hindi ako nagsabi niyan baseline, balance, and manage formula. Gago! So, yung allocation o yung pork barrel na tinatawag ay tinawag nilang BBM. Putang ina. Sorry sorry. Ayoko na magmura pero ito yung tinatawag na habang gumagawa ka ng kasalanan, proud ka pa. Habang alam mong may nangyayaring hindi tama, dahil sabi na Supreme Court, bawal ang pork barrel Alam mo nang mali, pero proud ka pa. Saan ka pa? Only in the Philippines.
Sa ibang bansa, kinahihiya na pagka konting pagnanakaw lang eh. Alam nyo ba, ito ha, mga kababayan, makinig kayong mabuti. Ito, napanood ko talaga ito. Ito ay isa sa mga findings sa Japan. Okay? Sabi doon, bakit hindi nawawala yung mga cellphone pag ipapato? Kasi ganun doon eh. Gusto mo i-reserve yung seat mo? Halimbawa, papasok ka sa Starbucks at gusto mo i-reserve yung seat mo, iwan mo cellphone mo. Walang pipitik yan unless nandyan ang mga Pilipinong opisyal ng gobyerno. Pero pag wala, walang pipitik niyan. Kasi iyang cellphone mo is a sign of preserving that seat para pag bumili ka, hindi ka nakatayo, hindi ka nakakaistorbo. So, uupo ka ngayon. Ganon. Sa mga tanong ko nga sa mga Japanese friends ko, mga sacho natin dyan, sabi ko, bakit hindi pinipitik yan? Bakit tapos sa taxi, pag may sukli, talagang kahit 100 yen, isosoli sa'yo yan. Diba? Kahit ganyan lang, isosoli sa'yo yan. At kahit sasabihin mo, no thanks, tatanggi yan. Diba? Bakit? Kasi sa kanila daw ang prinsipyo, kailangan deserving ka. You deserve that kind of, hindi ka para bagang, hindi, kinakuha ko to out of not working for it, parang ganon. O hindi mo diniserve. Doon sa kanila, ganon sila pag hindi deserve, hindi nila kukunin kasi kahihiyan yun. Di ba? Parang hindi sa kanila honorable yung ganon. Sa atin, hindi mo na nga deserve. Pag nanakaw na nga, inilalagay mo pa pangalan mo. Di ba? O ito, pangalanan nyo na yung BBM. Ha? Pangalanan nyo na yung balance. Ayan o. Ang linaw o. Baseline, balance, manage. Pinilit talaga ang BBM. Walang kwenta eh. Ayan walang kwenta yung pangalan na baseline, balance, manage. Anong klaseng yan? I mean, halimbawa, di ba, BPI, Bank of the Philippine Island, talagang bagay, BDO, Banco de Oro, di ba? Alam mo yon, yung talagang tama. Dito, parang nakaisip lang. Basta, ipilit natin BBM. Balance, anik-anik, at saka baseline, balance, management. Bahala na si Batman kung anong susunod na mga words dyan. Basta lang maipilit natin. Ganun sila ka-proud sa katarantaduhan nila. Only in the Philippines, from the President's budget yan, ladies and gentlemen, 30 billion ang allocable ni Sandro at ng pinsan niyang si Martin Romualdez. Allocable, BBM. Sa kanila yan. Ibig sabihin, naka-allocate sa kanilang distrito yan. Ganyang kalaki. Saan galing? Saan galing? Sa Senado ba? Hindi. Saan galing? Sa Office of the President mismo. Tapos sasabihin nilang, walang kinalaman si Marcos. Gago! Ang linaw pa sa mas malinaw. Ayo. ICI. Malinaw pa sa mas malinaw yan. Tapos sasabihin nyo, there is no direct link to the President. At the same time, walang direct link din kay Romualdez kaya hindi pa nakakasuhan. Gago! Ano ba? Bobo ba kayo dyan sa ICI o talagang bobo lang kayo? Ayan na eh. Alam mo, mga kababayan, kahit anong paglilihis gawin ng gobernong ito, kasi hanggang ikaw ay nandun sa katotohanan, mananaig ka mananalo ka. Ayan ang advice ko yan. Kayan din ang advice ng aking tatay palagian. Just stick to the truth and you would succeed sa lahat ng bagay. Especially in vlogging. Just stay on the truth. Doon ka lang sa totoo. Hindi ka magkakamali. Kasi alam mo, kaming magkapatid, ina-advise siya kami palagi ng aking tatay. At alam naman ng tatay namin na hindi kami kasindunong niya. Kasi abogado tatay ko, magaling talaga yan. Trial lawyer yan, corporate lawyer yan. Kabisado niya pasikot-sikot, kaliwa kanan.
Isa lang ang advice niya sa amin kasi kami, pinilit niya kami nung mag-abogado. Ako naman si Banat Bay, ang hilig ko kumanta. Hindi. Ang hilig ko magtambol. Alam mo yung tambol? Kaya ako nag-aral ng sa College of Music sa UP Diliman. Panis, Brad, panis. Diba? Musikero ko, musisan ako, Brad. Tapos si Utol, nag-Sanbeda, yun. Yan ang isa sa pinakamalupit na pag-aaral ng law. Nag-law rin naman siya, kaya lang, bandang 2 years to 3 years, nagloko-loko na. Ayun, nagmahal, umibig, nagkaloko-loko. Biro na. Binuking, ano? Huwag niyo sasabihin. Hindi. Basta ganon. Tumigil siya. Anyway, in other words, hindi namin naabot yung naabot ng aming tatay. Di ba? Pagdating sa talino, pagdating sa accomplishment sa school. Pero ngunit datapat subalit. Ang sabi lang niya sa amin, isang advice lang, stick to the truth. Panghawakan niyo yung katotohanan and the rest, alam mo yun, matututunan mo na. Huwag kang magsinungaling. Panghawakan mo lang yung katotohanan at ang mga tao manunood na sa'yo. Kaya nga natutuwa ako eh. Kasi yung mga nanonood sa atin, hindi ito walang biro. Ayoko na lang sabihin, mga tycoons. Mga dating senador, dating mga matatas. Di ba si Pangulong Duterte nga noon nanunood sa ating madalas, pampatulog niya tayo o pampagising. Di ko alam kung which is which. Basta talagang, di ba nakita nyo naman, it's because we are sticking doon sa truth. Hindi tayo nagmamalaki. Wala tayong dunong kung hindi yung katotohanan. Panghawakan natin. Bakit ko sinasabi yan? Hindi dahil sa nagmamalaki ho tayo. Sinasabi kasi natin yan, dahil pag ikaw nag-stick ka dun sa truth, lalabas yan at ikaw ay magiging tama. Naintindihan natin? Katulad nito, galit na galit sila kay Zaldico kasi sinasabi nila na ano lang yan, nag-iimbento, ganito, hindi totoo yan. Sabi ko naman sa inyo, I know, si Zaldico merong mga kasinungalingan. Alam ko yun. Pero meron din siyang mga katotohanang sinabi. At yung mga katotohanan niyang sinabi, nakita nyo ngayon, lumalabas. Diba? Lumalabas kasi sinabi niya katotohanan. Ayan yung sinabi niya na ano nangyari? Eto, alinaw-linaw. Allocation ni Sandro Marcos at ni Martin Romualdez. Lumabas sa pag-aaral nitong PCIJ na ito. Doon pa lang At eto pa, kahit anong pangda-divert ng administrasyon na to sa mga issue, lalabas ang katotohanan. Isang diversion nila ngayon ay etong video ni VP Sara Duterte na kung saan sinabi niya na yung highest rating ng COA. Alam mo anong ginawa ng mga mainstream media? Binaboy nila yung mga comment ng COA, hinanapan ng butas at kung ano-anong akusasyon at kahit po yung mga vlogger nila na mga bobo at tatanga-tanga ay yan ang kinarga. Ang problema, pagkasinungalingan, mabubuking at mabubuking. Pagkatotohanan, mananatiling katotohanan. Halimbawa na lang yung bayot ng Canada. Yung bayot ng Canada na ang tapang-tapang na manghamon sa banateros pero yung utak niya sukdulang kabobohan. Ang tapang-tapang na maghamon pero ayaw naman pumunta dito sa Pilipinas, panagutan ang kanyang mga sinasabi. Puro fake news. Sabi ko nga, walang problema kung gusto mo ng debate. Basta dito ka sa Pilipinas, para lahat ng sasabihin mo, you will be accountable to what you going to say. Ang dami nga nagsasabi na wag ko na daw ito nga patulan. Hindi pwede. Kaya natin ito pinapatulan dahil para yung kanyang kabobohan ay sumagad.
Kasi marami na tayong pinatulan. Halimbawa, yung kabobohan ni Sangkay noon sa Talano Gold. Di ba? Ngayon, eto, meron na namang isang bobo na nagpapakalat ng kung ano-anong fake news sa KOJC, fake news sa Iglesia ni Cristo, na out of line na. Fake news. Eto na naman, nagpakalat na naman siya ng kabobohan. Buti na lang, merong isang vlogger na doon pa lang sa kanya, tablado na siya. Ha, pakinggan nyo ito ha. Wag ko kayong tatawa kasi nakakahawa yung tawa nito eh. Naku po, bayot. Ito yung si Jesus na bumabanat dun sa bayot. Ha? At ito kasi yung sinabi ni bayot. Oh. Ayan o. Bumili ng motorcycle na 1.2 and 300 each CCTV. Ha? 300,000 ayan. Tsaka 1.2. Ano daw yung 1.2? Harley Davidson daw ba yun? Nagmagaling pa ang ano. Wala na atang Harley Davidson na 1.2 ngayon. Siguro kasi yung mga maliliit ng Harley Davidson, alam ko hindi na binibenta yung mga 750 nila eh. Nagmagaling pa, bobo naman. Pero at the same time, mali pa rin yung intindi niya. Ang bobo ang puta. Nakita niya na motor vehicles. Ang kanyang pagkaintindi motor. Ang bobo mo. Motor vehicle. Kaya itindi daw niya motorcycle. Ina mo. Nagmamagaling ang puta. Nabasa niya, motor vehicles. Ang pagkaintindi niya motor, Bisaya ka dong. Hoy! Wag mo iniinsulto kami mga Bisaya, ma. Hindi po ako Bisaya. Pero hindi, joke lang po yun. Joke lang. Wag kayo ma-offend, ha? Kingi naman bayot ka, patawa ka. Magkano? 1.2 Harley Davidson. Jackpot ang makakuha. Isang tanga talaga. Kingi naman bayot. Eto po, yung bayot na yun po yung naghahamon. Sige nga, tingnan natin kung anong level ng utak mo sa utak. Pambira ka, maghahamon ka, yung motor vehicle, hindi mo alam? Mantakin mo, ang lakas ng loob maghamon. Ha? Pero yung motor vehicle, ang intindi niya doon, motorcycle. Pero may gana siya maghamon, ha? Nandebate sa Banateros. Pambira ka, Brad. Pambira ka. Bakit mo naiisip yung mga ganon? Ha? Bobo kang talaga eh, no? Nagparehistro ka na ba na sasakyan? Pag nagpaparehistro ka na sasakyan, nakalagay doon, motor vehicle registration. Oh, di ba? So, pwede mong iparehistro basta may engine at gumagamit ng kalsada. Di ba? Ang mga hindi lang siguro na-rehistro, pison. Crane. Hindi ito nire-registro yung mga yan. Bulldozer, backhoe. Oh. Alam ko, kasi hindi talaga nire-registro yan. Hindi naman yan tumatakbo ng malalayo sa kalsada. Dinadala naman yan eh, ng mga self-loading. Pero patawa ka talaga, girl. Nakita mo lang motor. Motor! Oh, motor! Motor vehicle! Bumili ng motorsiklo si Vice President. Kingin na mo. Naku pa, bayot. Sayang ang bayot. Bobo. Alam mo, bayad ng Canada, libre naman ng Google ngayon. O kaya, kahit siguro magbayad ka ng konti sa ChatGPT, tanungin mo. Ang dali-dali mag-research. Kaya tuloy wala ka daw trabaho dyan eh. Sabi ni tayo ko, saan ba nagsabi nun? Kaya ka daw walang trabaho dyan eh. Kasi kung ganyan kakabobo, wala talagang kukuha sa'yo. Ito. Ako na nag-research para sa'yo. Para mapadali na, ha? Medyo sagad yung kabobohan mo. Ayan Motor vehicles means any vehicle that is powered
by a motor engine. Ito, sagot ni ChatGPT to and it is used on public roads. In simple terms, lahat ng sasakyang may makina na tumatakbo sa karsada. Kasama na dyan, kotse, motorsiklo, truck, bus, van, SUV, jeep, tricycle kung may motor. Hindi kasama bikes, e-scooter, kariton. Mamaya baka sabihin niya pa yan, bumili si VP Sara Duterte ng kariton. Barad, hindi motor vehicle yun, ha? Diba? Ba't ko ito pino-point out? Kasi alam mo, yan yung sinasabi natin Kasi ngayon, tinatadtad sa social media na mga fake news about sa COA report. Kasasabi lang na unmodified yung pinasa ng Office of the Vice President. Ibig sabihin, maayos. Oo, merong mga maliliit na komento, pero hindi yun ibig sabihin kinurap. Maayos po ang budget. Hindi nyo na nga binigyan ng budget na malaki. Nirereklamo nyo pa. Diba? Ito. Bakit hindi ninyo busisiin ang budget ng Office of the President? Mainstream media, lalong-lalo na yung bayot na taga News 5. Yung bayot ng taga News 5 halatang-halata na binubutasan si VP Sara Duterte. Ano yan taga Davao yan Dapat hanapin nyo yan sa Davao. Pagsabihan ninyo at sabihin ninyo, wag naman ganyan. Wag nyo sasaktan wag nyo kukurutin, wag nyo sasampalin, wag nyo Sabihan nyo lang, wag naman ganyan, i-report mo naman ng tama. I-report mo naman ng tama yung hindi yung sinisilipan mo ng butas. Bakit hindi mo silipin ang Office of the President na nandoon ng napakalaking confidential fund? Sana pupunta yun sa mga vlogger nilang bayot? Hindi, di ba? Dapat yun ang tinatanong nyo. Kasi ang laki ng confidential funds ng ng Office of the President. Kung tinatanong nyo nga yung confidential funds noon na sobrang baba ni VP Sara Duterte, ba't ito hindi nyo tinatanong? Pati itong mga, although hindi to media, yung mga vlogger ni Marcos na pinupuna yung motor vehicle, halata kayo na binubutasan nyo lang si VP Sara Duterte. It's really obvious. Wag na tayo magpasikot-sikot. Obvious na obvious ang ginagawa ninyo. Ito pa. Ito naman yung banat po ni VP Sara naman kay Claire Castro. Ito. Nang umaga ginagawa ko siya at gusto ko lang ipaabot doon sa mensahe yung pansuporta ako kay Congressman Kito Barsaga, lalong-lalo na sa kanyang karapatan sa malayang pamamahayag at salita. Na protektado yun ng Constitution at lahat. Ayan, so sinusuportahan ni VP Sara Duterte yung sinabi nga ni Kiko Barsaga. Alam mo, tama talaga di ba? Yan yung sinasabi ni Pangulong Duterte noon Kahit hindi niya gusto ko, sabihin mo sa kanya, I will protect you because that is your right. And as the president of this country, he will protect you. Alam mo, yan ang isang bagay na hindi maunawaan ng ibang, lalo na itong administrasyon na ito. Nakaliwat ka na ng pang-uusig sa mga pumupuna, pumabati ko sa kanila. Lalong-lalo na kung ikaw ay nasa side ng mga Duterte. Talagang kakasuhan ka kung ano-ano. Hindi Alam nyo, napakalinaw sa batas niyan. Hindi dapat maging onion skin ang public officials. At tayo ay protektado ng Bill of Rights Yung salita natin na pahayag ng ating saloobin. Ng Pilipino, merong karapatan na freedom of speech na ko. Yes, it's an assault to democracy
Hindi lang yung kaso ni Congressman Kiko Barsaga, no? Magkipanami pa yung mga finailan na inciting to sedition. Isa na ako doon. Meron akong case na under investigation for inciting to sedition. So, nakakalungkot kung bakit umabot na kayo sa ganitong estado sa aling bansa na hindi na nirerespeto yung Dendalon Bill of Rights natin under the Constitution. Mama, ano po minsan mo kailan? Yung mga taga-dahig po, pagka ini-interview po si BP Sara Duterte, wag po munang magsalita para mas malinaw po na naiintindihan yung sinasabi niya. Ito, nakikiusap lang naman po ako. Ha? Para kasi minsan pagka inuunahan pa natin yung sinasabi ni BP Sara, hindi po sinihan yan. Hindi, naalala ko kasi yung yung dating nanonood pa ako ng sine, tapos yung isasama ka nung kaibigan mong napanood na yung sine, uunahan niya yung nangyayari dun sa sine. Sasabihin niya, tingnan mo, mababaril yan, Boo, baril, Sabi ko, ikaw na lang manood. Tingnan mo, iiyak na yun, Siya talaga yung killer, Wag natin pong pinangungunahan para mas may paliwanag po kasi pagka sinabi nyo na, edi kayo na lang. Tingnan nyo, tumitigil tuloy si BP Sara Duterte. Supporting kataganitan niya. Dahil sa stage nga, waridan ito nila. Breeder ang didiyan mo. Kanila lang mo. Here kan gusto yung about. Jiyat, sinagtatawa ng kani Auntie Claire. Wala na yan na sinasabi ko lagi, na wag na natin i-carry kung ano yung sinasabi niya. Kasi unang-una, wala naman siyang ayos na sinasabi. Nakakabobo ng tao yung kanyang sinasabi. At saka pangalawa, nagdadala yun ng kahihiyan. Lalong-lalo na kapag nagsasalita siya na nandun yung seal ng Office of the President. Kasi nakikita yun ng buong mundo. So, nakakadala yun ng kahihiyan bilang mga Pilipino. Kaya ang mas maganda dyan, huwag pansinin para hindi umabot yung balita. Yun, kahihiyan daw si Yusek Claire Castro. Hindi, totoo naman kasi mga kababayan. Grabe ho si Yusek Claire. Si Yusek Claire Castro ang pinaka-the worst na public official, especially na hinire dito sa sa Office of the President. Kasi nasa likod mo yung seal ng Office of the President. Tapos ikaw mismo ay ang gulo mong kausap. Wala kang tamang impormasyon na ibinibigay, mali-mali, puro fake news. Tapos ang intention mo lang, siraan lang ng siraan ang mga Duterte. Banatan lang ang mga Duterte. Which is, bit-bit mo yung seal of the President. Actually, wala namang problema. Kung vlogger ka, tapos banatan mo ng banatan ng mga Duterte, kalayaan mo yan. Huwag ka lang magpe-fake news dahil bawal ho yan. Diba? Pero yung bumanat ka, mag-disagree ka sa mga opinion, walang problema yan. Gawin mo yan sa labas ng iyong opisina. Kaya lang, kung nandiyan ka sa opisina mo, tas ganyan ang mo, yung utak mo, naku po, may tawag dyan si BP Sara Duterte. Saray. Naman salit kayo tayo Ate Riharu. Oh yes, nagsabi ako sa kanya. Ulitin natin yung part na yun. Nakakabobo ng tao yung kanyang sinasabi. Yan, nakakabobo. Yan ang sabi niya ni BP Sara Duterte kay Yusek Claire, nakakabobo. Totoo naman Nakakabobo. Yung mga sinasabi ni Yusek Claire, pambobo lang. Diba? Alam mo, malupit itong administrasyon na ito. Naiintindihan ko kung ba't nila ginagawa yan. Para talaga i-distract ang tao. Diba? Para talaga i-distract ang tao doon sa real issues na sana ay doon tayo nakamokus. Kaya lang, para ma-distract ang mga tao, gagawin itong ginagawa panggugulo nito ni Auntie Claire. Di ba? Alam mo, eto
this is just something na na importanteng maunawaan natin, na dapat mag-focus tayo dito sa sa issue na katulad ho nitong yung sinasabi na allocation. Ito Congress, no? kasi maraming ni-reveal itong si Libiste. Isa na nga dito yung sinasabi niyang walang insertion. Although hindi niya dito sinabi sa interview na ito, walang insertion ang Office of the Vice President. Nagigets niyo? Ito yung ito yung mga diversion nila. Yung mismong mga merong corruption issue sa Kamara, sila pa yung bumoto na isuspend si Barsaga. 'Di ba? Kita nyo kung gaano ka walang yaho itong administrasyon ni Marcos. Oo, administrasyon ni Marcos ito. Administrasyon, wag na kahit paikot-ikot sila na independent ang Kamara, hindi totoo 'yan. Administrasyon ni Marcos 'yan. At parang ganyan kalala. Sa loob ng Kongreso, pinag-uusapan kung paano sila kikita sa DPWH. Critical. Beso na tayo po ay nag-aakusa na nakakahiya si Congressman Barzaga, pero sa tingin ko mas nakakahiya po ang mga sangkot sa korupsyon ng mga kasamahan natin. Kupal ang tawag dyan. May pa-audacity pa yung... sorry naman. Yung alam ko, English speaking kayo Hindi, para sa akin, sobrang kakupalan na yun. Di ba? Hindi ho yun pagmumura, yung salitang kupal, di ho pagmumura yan. Yan po ay term na parang nangungupal ka ng gagago ka. Mas malala pa sa panggagago yung ginagawa mo. Di ba? Pag sinabi mong kinukupal mo yung tao, mas malala pa dun sa panggagago. Ganun yung tamang term Di ba? Talagang malala. Mantakin mo, mga kababayan. Pinag-uusapan na ngayon yung tindi ng korupsyon, insertion, allocables. May mga nakasuhan na, may mga makukulong na. Actually, may nakulong na. Tapos, etong mga congressman natin, pinag-uusapan sa loob mismo. Sa loob mismo ng DPWH. Sa loob mismo ng Kamara. Pinag-uusapan kung paano sila makakakurap dito sa DPWH. Saan ka ba? Only in the Philippines. Grabe gusto pa nilang itaas uli. Dadalihin nila yan sa BICAM. Ganyan naman na usually ginagawa. Sinasabi nga nito, di ba sinasabi ng media na parang, di ba pinababa na nga, pati ng Senado. Oo. Totoo naman ganun naman usually nangyayari, binababa. Kasi sa Senado, medyo independent pa Konti lang naman ang mga sip-sip dyan, tulad ni Soto, tsaka nila Lacson. Pero medyo independent pa yan mag-isip. Pagbalik naman sa BICAM, di ba, yung mga nakarang nangyari, pag-uusapan na lang ng ilang tao yan. Tapos, kakalikutin pa yan doon sa small committee. Yan yung sinasabi nila noon Kakalikutin pa sa loob ng small committee. Ganong katindi. Point of Libiste is simple. Di ba? I mean, sa dami-dami ng problema ng Kamara, ito ang pinagtuunan ng pansin. Wala namang problema kung kung eventually dininig yung hearing na para ipa-suspend o patanggal ipa-ethics si Kiko Barsaga, kung wala sanang iba pang issue na mas matindi at mas urgent. 'Di ba? Yun yung sinasabi niya. Ang daming urgent issues. Bakit hindi yun ang pinagtuunan ng pansin? Yun nga lang contractor Yung mga congressman na contractor, sana yun ang pinagtuunan ng pansin, di ba? Hindi Talagang gaguhan lang Yan yung sinasabi natin, mga kababayan, na isang way to divert issues. Pati to si Kiko ginagamit nila. Ito pa isa papakita ko lang sa inyo regarding dun sa, ang ganda ng post nito. Wait chotomate, sandali. Baka mamaya magkamali tayo ng lagay. Yo. Ayan. Ayan, Ito po, kasi naglabas ang COA ng OBP has 330 park guards still on payrolls. Ngayon, tila, sabi nga dito, a masterclass in weaponized ignorance courtesy of mainstream media sensationalized framing na agad kinagat ng mga DDH o brain rot
Alam mo yung DDH, di ba? Yung mga die-hard Duterte haters. Yan yung mga mga kakampuit at saka mga NPA na makakaliwa, mga DDH yung mga yan. Nagsama-sama na sila sa isang kampo. Ito nga yung sinabi ni Rob Rances. Sabi niya, this is propaganda. Ayan na naman ang DDH at ilang media outlets. 335 guards overkill daw. Yan yung pinalalabas nila yan. Ano yan? Private army. Ganun. Gago! Hindi po. Those 335 aren't bodyguards. They are OBP wide security personnel. Kasama dyan PSG, PNP, AFP auxiliaries, guards for OBP satellite offices, rotating shift. Sa dami-dami ng opisina ng OVP, may mga satellite office sila. May mga naka-assign na guards dyan. May naka-assign na mga pulis dyan. May naka-assign na AFP auxiliaries dyan. Hindi naman po yan sabay-sabay na nag-duty. Tangina, walang natutulog? Ano yan? Katulad ng amo ninyo? Gising? Lutang? Hindi pa pwedeng sabay-sabay. Ano yung sabay-sabay? Ang Vice President, kahit natutulog, binabantayan yan. So, ibig mo bang sabihin ng 335 na sabay-sabay sila habang nagbabantay yun? Kasi binabantayan din niya kahit natutulog sa bahay nila. Binabantayan yan. Yung 335, sabay-sabay yun, dilat. Bantayan natin si Bibi Sara Duterte. Siyempre, may ship yan. Usually, para kasi mga tanga ito Sa 24 oras na dapat na naaayon sa ating konstitusyon, naaayon sa ating batas, na dapat 24 binabantayan ang ating Vice President. May 3 shift naman yan. Pati dun sa mga opisina, ala naman, okay, 8 hours lang namin babantayan yung opisina, the rest, bahala na sila. Saka nakakita ng ganun. Pumunta ka nga, sa mall nga, binabantayan 24 oras Pumunta ka sa SM Mega Mall. Sa SM, pumunta ka dyan. Don't tell me, iiwan ng guard dyan. After ng duty nila, sarado na ng alas 10. Minsan nagsasara ng 9 o'clock. Depende kung yung mga jowa ng mga sales lady at saka mga nasa restaurant nag-aantay, maaga magsasara yan. Mga 8:30, sarado na yan. Anong after nun? Okay, sarado na ang SM. Bahala na yung SM sa buhay nyo. Siyempre, babantayan pa rin yan. Kung yung mga department store binabantayan ng 24 oras, yung pa kayang opisina ng OBP, paano kung iniwan yan? Nagtanim ng bala dyan. Nagtanim ng bala. Bumalik na kasi sa airport ngayon yun Nagtanim ng bomba. Doon sa mga sa mga office ng Vice President, tas pagdating ng Office of the Vice President, tatawagan yung bomba, sasabog siya. Diba? Kaya kailangan bantayan siya ng 24 oras. Isipin nyo, ang unti pa nga niyan. Diba? Ang unti pa ho niyan. 335 sa lahat ng opisina. Sa lahat ng gagawin ni VP Sara Duterte. Mag-iikot yan, mag-duty yan, di naman sabay-sabay yan. Anak kayo ng hindot. O sa tingin ninyo, ilan ang Office of the President? Malamang, sabi nga nito, mga nasa 1,500 to 2,000. More than. Mga 3,000 pa siguro yan. Hindi nyo nirereklamo. Kahit wala naman dumudumog sa kanya, kahit magpagkaway-kaway pa yan dyan, wala naman tatabi sa kanya. Baka nga ilagan pa yan Hindi, kahit Pangulong Duterte, talagang kailangan mo ng 10,000. Nawindang nga yung sa Hong Kong Nawindang sa Hong Kong, mga kababayan. Nung nagpunta si Pangulong Duterte, nawindang, mga kababayan. Talagang yung buong force ng Hong Kong Police, hindi alam ang gagawin dahil sa dami ng tao. Subukan nyo si BBM. Kahit siguro 2, 5, okay na yan 3 siguro pwede na yan. Pagbukas ng pinto, taga-sabing, tayo na. Tapos yung isa, nasa likod, okay na yan Kasi wala nga tumitingin sa kanya pag dumadaan siya, parang, sino ba yan? Ganun ang tingin ng mga tao, di ba? Sino to?
Anong ginagawa niyan dito? Bakit? Ano ba meron? Meron makayuda dito? Ganun lang naman yung mga tao eh. Tama, mali. Bakit di matanong? Kasi nga, yan ang issue nila ngayon. Alam mo, kahit sa sobrang baba na ng budget ng Office of the Vice President, masyado nilang hinahanapan ng butas. Wala na silang mahanap eh. Isaktin din ng korupsyon nila, OBP at OBP pa rin ang hinahanapan nila ng butas. Galing talaga na mainstream media, no? Tanginan nyo talaga, mainstream media, puro kayo bayaran.